So ayan o, meron tayong tanggap ngayon, isang Divan 43 inches ata to. So frameless po siya, yun o. Frameless. So nakasaksak na po tong unit natin. Meron po siyang standby, so ipapawaran ko lang. Labas naman yung logo ng Divan to. Paglabas ng logo ng Divan, tapos yun, wala na. Hindi na siya makatuloy, no? Hanggang logo lang ng Divan, then mamamatay po siya. So, hindi naman siya stock on logo kasi yung stock on logo, naka-Divan lang, hindi siya mag-proceed sa kanyang smart or Android na startup logo, no? So, kailangan naman, ito, paparoon natin ulit. Labas naman yung logo ulit, oh. Tapos, wala. Ayun, pati yung backlight niya, nawawala rin. So, ito yung kanyang model. Model niya is, ano yan, naduduling ako. 43 STV103. Yan, so, buksan na natin. Yan, so ito mga paps, no, binuksan na po natin. So, actual checking natin, ito, sinik po natin yung backlight, normal yung backlight niya. Supply para sa kanyang backlight, medyo may problema siya. So, nakita natin dito, meron po tayo nakitang bloated na capacitor. Ito po ay filter ng ating backlight. Supply po yan. Filter ng supply para sa backlight, no? Value nito is 15 UF over 250 volts. So, hanapan siguro natin to. And kung wala tayong makitang same value, lalakyan po natin yung kanyang value yung meron tayo dito sa shop, no? Kasi, ano yan, the bigger, the better. Kasi kung lalakyan natin to ng value, syempre, titibay siya. Tataasan natin yung voltahe, yung over voltage niya. At saka, lalakyan na nito yung kanyang microfarad. So, ngayon, meron tayong gagawin muna. Kasi, may nakita ko Sir EdTech na ganito, lumubo yung kapasitor. Parang pinundot lang yan itong kanyang bukol para maging flat siya ulit. Nagka-normal na. So, ngayon, susubukan natin dito kung magkaka-display or magkaka-normal ba yung unit natin kung ibabalik natin yung lubong yung kanyang uluhan. Ayan. So babalik ko lang siguro, i-press lang natin para maging flat siya ulit, tapos testing natin ulit kung may pagbabago, no? Ayan. Ayan. So na-flat na po natin, naka-flat na siya. So yun. Hindi na siya nakaumbok, no? Ayan. So, titest lang natin to. Subukan lang natin kasi yung Sir EdTech is gumana siya. So, tingnan natin kung nagana ba sa ating ginawa ngayon, no? Ulit ko lang yung backlight niya. Tapos, likpit lang natin yung mga tools natin para maiangat natin yung unit, no? Ayan, so saksak ko lang. Tapos naka-standby siya. Pinutin ko yung power button dito. Wait, ito pala, bihira. Ayan, tingnan natin kung so labas yung logo ng Divan. Tingnan natin kung magana siya, magtuloy-tuloy. So wala, no? So, ganun pa rin siya matapos natin maibalik yung lobong kapasitor. So, pag ganito, kailangan natin palitan yan. So, hanapan muna natin ng pabalik, no? Yan. So, ito po yung natin mga boss, no? Balito yung kapasitor na may problema. 15 UF over 250 volts. Dalawa po to. Yan. So, dalawa po yan. So, ginawa natin wala tayo, available na ganitong value. Kasi ito nakaparallel siya, 15 volts, 15 UF. So, yung kapasitor natin is, magiging 7.5 na lang yung kanyang capacitance kasi nakaparallel to, And then, yung kanyang voltahe na 250 volts, steady po yan na 250. Kasi kung ipaparallel mo siya, maging kalahati yung, magdadrop yung microfarad, tapos, pag steady po yung voltahe kapag kapasitor na nakaparallel, no? So, ang ginawa natin dito is, nagkabit na po tayo ng 10 UF over 450 volts kasi ito yung meron natin na medyo malapit sa katotohanan, no? Kasi 7.5 yung nito, kalalabasan ng nakaparallel na 15 UF.
So, ginawa natin is, nilagyan natin ng konti, 10 UF, then malaki din yung naging times 2 ata yung kanyang over voltage. So, ito yung mga kadalasang ginagawa natin, at mga nakailang repair na rin tayo na ganito. So, okay naman, normal naman. Kasi wala pa tayong ganitong mag-order pa siguro tayo, no? Kasi wala tayong ganitong value na itong ganitong capacitor. So, yun, tinest natin ng matagal siya. Hindi naman umiinit yung kanyang capacitor. Tapos, normal na po yung unit natin, no? Ayan. So, back to normal na po yung unit natin, no? So, napapatayin ko lang para makita nyo. Ayan, bunutin ko. Tapos, saksak natin ulit. Papawiron ko lang. Ayan. So, labas yung logo ng Devant. Kasi kanina, Devant lang, tapos patay. So, ngayon, tuloy-tuloy na po yan. Nalabas na po yung logo ng Smart. Ayan, o. Ayan, all goods. So, buti at simple lang yung naging problema ng unit na to, no? Ayan. Hindi na tayo pinahirapan. So, nga ito na yung video natin, no? Maraming salamat sa mga tsagang nanood, no? May God will as always. And this is your service, Ryan Crucip Tech. See you in our next video. Bye-bye.